Buong mundo, nanganganib na naman ba sa panibagong pandemya? Magkakaroon na naman ba ng lockdown ang buong mundo, mga sangkay? Kumakalat kasi ngayon ang balita na mayroon daw pong pumutok na epidemic doon po sa China. Ano kaya ang totoo tungkol po dito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kailimutan na i-follow yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang putok na balita sa buong mundo. Ang sinasabing karamdaman na naman mga sangkay na sumabog doon po sa China na kumakalat na daw po ito ngayon mga sangkay at mayroon na pong isang bansa na napasok po neto ngayon. Ang tanong dito, mga sangkay, haharap na naman ba ang buong mundo ng panibagong pandemic? Ilang taon pa lamang po mga sangkay ang nakakalipas simula po nung tinamaan ang buong mundo ng isang katakot-takot na pandemya dahil po dito mga sangkay sa isang karamdaman na nagmula sa China na kung tawagin ay COVID-19. Kung aalalahanin po natin mga sangkay ang nangyari sa buong Pilipinas noong panahong yon at sa buong mundo, nakita po natin mga sangkay ang sandamakmak na lockdown sa iba't ibang panig ng ating bansa. Naging mahigpit po mga sangkay ang lahat ng mga bansa pagdating po sa kanilang mga protocol na inilalabas para po hindi kumalat ng gusto ang karamdamang ito. Isa po ito sa makasaysayang pangyayari sa ating mundo mga sangkay na naranasan po nating lahat. Na-witness po ito ng buong mundo at dahil po mayroon pong social media at mabilis po makakuha ng impormasyon mga sangkay, lahat po tayo nakita ng dalawang mga mata natin ang matinding sinapit ng lahat ng mga bansa na tinamaan ng COVID. Hindi po naging madali ang lahat mga sangkay. Lockdown dito, lockdown doon, kung saan saang mga lugar mga sangkay nagkakaroon ng total lockdown. Nagmistulang mga ghost town at ghost cities ang maraming mga bansa. Kasama na po dito ang Pilipinas. Naging tahimik po ang buong paligid. Ang dati pong maingay na kapaligiran, mga kakalsadahan, mga pasyalan, mga dinarayong mga lugar ay nagmistulang mga sementeryo dahil po sa sobrang katahimikan nito. Katakot-takot ang nangyari sa buong mundo mga sangkay nung tamaan ang ating planeta ng pandemya na nagsimula po sa Wuhan, China. Marami na po tayong nakikita mga sangkay na mga impormasyon na ang China po lagi ang nasisisi kapag ka merong mga iba't ibang klaseng karamdaman na pumuputok sa iba't ibang panig ng ating mundo. Na sinasabi po nila mga sangkay na tila pinagpapraktisan po ng China ang lahat ng mga bansa. Nagpapasabog ng iba't ibang klaseng karamdaman dahil po sa pansariling agenda ng kanilang gobyerno. Isa po mga sangkay sa nagalit noon nung pumutok ang pandemic na ito, si Donald Trump. Si President Donald Trump ay nag-alburuto mga sangkay sa China. Masyadong mabibigat na salita ang binitawan laban po sa gobyerno ng China, lalong-lalo na po kay President Xi na siyang unang nasisi at the time dahil po sa matinding naidulot ng karamdaman o pandemya na nagsimula lamang mga sangkay sa isang malaking syudad ng China doon po sa Wuhan. Matapos ang ilang taon, naka-move on po ang buong mundo sa pandemic. Ngunit mga sangkay, ang inaakala po natin na katapusan na ng pandemya na nagmula po sa China ay mukhang hindi pa rin po ata. Dahil ngayon mga sangkay, mayroon pong putok na balita. Ito ay ang sinasabing pagkalat na naman o pagkakaroon ng matinding outbreak doon sa China. Tinawag po ito ng media sa international na epidemic dahil nasa loob lamang po ito ng China. Ang karamdamang ito mga sangkay na sinasabing kumakalat ngayon ay ang tinatawag na HMPV. Look-alike daw po ito mga sangkay ng nakaraang pandemic noong 2019 to 2020. Ang malala dito mga sangkay dahil wala pa raw pong naiimbentong gamot para pumasolusyonan ang karamdaman na ito. Kaya't marami daw pong mga eksperto ngayon pagdating po sa medical ang kinakabahan kung ano po ang kahihinatnan na naman ng ating mundo mga sangkay sa isang pumutok na karamdaman na nagmula na naman po sa China. Ayon po sa report mga sangkay, dumarami daw po ang tinatamaan nito sa China. At ang sintomas mga sangkay ng HMPV ay ang pag-uubo, hindi makahinga na maayos sa ilong, pananakit ng lalamunan, pagkakaroon po ng lagnat, at mas severe mga sangkay na karamdaman, papunta po sa punto mga sangkay, makalanghap ng hangin ang isang tao o nahihirapan na pong huminga. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga sintomas. Nakahalintulad din po ito sa nakaraang
pandemic. Ayon po sa balita, mga sangkay, maliban po sa China, nakapasok na rin daw po ito sa India at may dalawa na daw pong tinamaan, mga sangkay. Kung kaya't ang Health Ministry ng India ay naka-alerto na. Ang India ngayon, mga sangkay, ay binabantayan na ang magiging sitwasyon na naman sa kanilang bansa. Para po sa inyong kaalaman, ang India po noong nakaraang pandemya ay isa sa mga malubhang tinamaan, mga sangkay, ng pandemic na nagmula din po sa China. Kung kaya't ang trauma ngayon ng India ay matindi. Kaya naman nagbabantay po sila sa malaking posibilidad na pagdami ng tatamaan na naman, mga sangkay, sa kanilang bansa. Subalit, mga sangkay, sa Pilipinas, itinatanggi po nila ito. Ayon nga po sa report, mismong DOH ay sinabing fake news ito sa kabila po ng napakaraming impormasyon mula po sa international media na nagpapatunay, mga sangkay, na ito nga po ay totoo at nagkaroon nga po ng outbreak doon po sa China. Bagamat tinatanggi nila ito, mga sangkay, hindi pa rin po natin maitatago ang katotohanan dahil po sa lawak ng social media na kung saan naglalabas din po ang international media ng mga report tungkol po dito. Ang tanong dito, mga sangkay, ano ang magiging solusyon ng Pilipinas? Hindi pa ba babantayan ng DOH ang HMPV? Dahil para sa kanila, mga sangkay, common na karamdaman lang daw po ito. Pero pagdating sa ibang mga bansa, iba po ang kanilang treatment. Lalo na po ang India. Talagang sinasabi po nila na delikado po ito, mga sangkay, at dapat na pong bantayan ng buong mundo. Sa ngayon, mga sangkay, wala pa pong opisyal na pahayag ang World Health Organization. Hindi ko lang alam, mga sangkay, sa mga susunod na araw kung magkakaroon na po sila ng matinding statement regarding po dito. So kung mapapansin po natin ngayon, mga sangkay, maliban po sa HMPV na kumakalat ngayon doon sa China at nagpang-abot na po sa India, marami pa pong iba't ibang klaseng karamdaman ang kumakalat, mga sangkay. Sa Africa pa lamang po, sandamakmak na iba't ibang klaseng karamdaman o mga misteryoso pa po ito, mga sangkay, na pumuputok. Kahit sa Japan ay nangyayari ito o maging sa ating bansa, mga sangkay, nagkakaroon po ng mga matitinding balita tungkol po dito sa mga pagkalat ng mga misteryosong karamdaman. Ano nga ba ang nangyayari sa ating mundo, mga sangkay? Bakit nagkakaroon po ng mga ganitong klaseng problema? Bakit kumakalat, mga sangkay, ang iba't ibang klaseng karamdaman? Pag pinag-usapan po natin ang Biblia, mga sangkay, hindi na po ito bago at hindi na rin po ito nakapagtataka. Kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka po ililigaw. Makikita mo ang realidad kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na sa huling mga araw, nabanggit po ang paglaganap ng tinatawag na pestilences, na ang tinutukoy, mga sangkay, sa diksyonaryo, ito po ay mga paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman na hindi lamang po sa iisang lugar, kundi sa maraming mga lugar nagkakaroon po ng outbreak. Isa po ito sa mga senyales bago po maganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo ay hindi na po common at hindi po ito biro, mga sangkay. Ito po ay bahagi ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Sa huling mga araw, bago po tumunog ang trumpeta ng ating Panginoon, bago po mangyari ang pagkabuhay ng mga patay na naglingkod ng tapat sa ating Panginoon at mga buhay na naglingkod ng tapat din sa ating Panginoong Hesus, magaganap daw po muna ang mga ganitong klaseng kaguluhan. Ang paglaganap ng mga misteryosong karamdaman sa ating mundo, mga sangkay, ay isa lamang po sa napakaraming nakapropesiya sa Biblia na magaganap po, mga sangkay, bago po ang araw ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya tayong mga Kristiyano, mga sangkay, tayong mga followers ni Jesus Christ, hindi po dapat tayo mag-alala sa mga nangyayaring ito. Ang kailangan po natin gawin ay ipanalangin po ang ating bansa, ipanalangin po ang ating mundo, ipanalangin po natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya, na naway masustain po natin, mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito, mga sangkay, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mga sangkay, ang sinasabi ng salita ng Diyos na masigit na dakila ang ating pinaglilingkurang Diyos kaysa sa anumang klaseng mga misteryosong karamdaman o kahit na ano pang mga malalaking dagok, trahedya na magaganap sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.